Hello guys, good morning. This is Rosalyn Lau. Okay, this is my first video. Kailangan I need may nag-ano kasi sa akin na i-share daw yung some idea or kung ano yung nangyayari sa aking first day and then until sa final interview ko kung ano nangyayari kung ano nangyayari tsaka kung ano yung mga requirements na dapat ilalabas on the day of the final interview. Okay guys, una sa lahat, magandang umaga. Ayan, please subscribe and follow my YouTube channel, Rosalyn Lawa po. Alright. Guys, hindi ko na po ipapahaba yung video para mas direct to the point na po tayo. Direct to the point. Okay. Okay, anyway, yung interview ko is on April 23, 2024. And then, guys, kung ano naramdaman ko, 22 pa lang, hindi na ako nakatulog. Hindi talaga ako nakatulog, which is grabe ang busog ko that time. Busog ako. Tapos, busog ako from morning until alas 2 ng hapon. So, hindi ko alam kung ano nangyari sa akin. Hindi na ako kumain ng gabi. Kasi nga, kumbaga sa super excited na may halong kaba, na sobra pa sa kaba yung nararamdaman ko. So, hindi ko siya maintindihan talaga. Hindi ko naisipan kumain ng evening. And then, pagka umaga, hindi din ako kumain kasi nga, nabuhos ko yung oras ko sa study ko nuhay para hindi ako mahihirapan sa mga tanong ng konsul. Alright, guys. At saka, hinahanda ko yung mga requirements ko, which is, ito yung dapat ilalabas pagpasok mo pa lang doon sa pila area. Ito yung mga requirements na dapat itong ilabas. Tapos, mga original ito, guys, hindi pwede yung Xerox lang. Okay, yung kailangan naka-intact si envelope. Dapat meron kang ganito. Yung mga ganito. Okay, andito na lahat ng requirements. Ayan po guys, naka-intact na dyan yung mga kakailanganin mo. Para, dali lang yung paghulbot, kailangan. Okay. Pero doon pa lang, kasi schedule ko is 7:30 na umaga. 7:30 ng umaga, so meron akong kakilala, kasabay ko sa medical, sa St. Luke, meron akong kakilala, may kasama niyang anak niya, where in fact approved din siya. Kasi nga ginawa din namin dalawa yung best namin. Nag-aaral kami from the medical hanggang sa final interview namin. Grabe talaga kasi hindi pwede na umaasa ka lang talaga sa sarili mong kaalaman. So dapat mag-research ka talaga. Tapos aaralin mo, kabisaduhin mo, kilalanin mo kung ano yung binabasa mo, kung tungkol sa ano ba yan, kung siya ba yan. Kasi mostly sa mga tanong guys ng consul is regarding talaga sa fiancé mo, sa boyfriend mo. Okay, so dapat kabisado mo yung boyfriend mo para sa pag-study mo ng mga possible na question, hindi ka mahihirapang ilagay sa utak mo. Okay, lalo na yung mga tao makalimutin talaga. Alright guys, sa 7:30 na schedule ko, yung pinapalabas ko sa apan sa pila namin ng kakilala ko. Nagsabi yung babae na ito yung ipapalabas, puro original. So first is yung DS-160 muna yung ipapalabas namin, tapos yung passport. Palalagyan siya ng stamp. Tapos sinabihan kami na papasok kami sa door 3. So, ayun nga, after nilang nilagyan ng stamp yung likod ng passport ko, tas ibinalik sa amin pati yung DS-160. So, pumasok na ako doon sa door 3. Pagkatapos doon sa door 3 is scanning ng mga gamit. Dapat walang gadget. Bawal yung gadget po doon. Headset, ano man, yung mga tubig, bawal. So, requirements mo lang talaga yung bitbit mo, tsaka ballpen. Yun mask. Okay, pwede ka din magdala ng konting pera kasi baka pagdating doon sa loob, hindi po nila matatanggap yung 2x2 mo kasi maraming 2x2 na parang hindi siya applicable bilang 2x2 US passport. Yung iba doon, naka-smart, so bawal yun. Bawal yun yung naka-makeup ka, bawal yung ka talaga, yung kahit nga lipstick kapag masyadong pula, bawal din. So, dapat yung simple ka lang, talagang Pinay ka lang talaga. Okay, alright guys. So, sa second check up po, andun yung isa-scan yung mga namin kung walang gadget nga, sinabi ko. And then, pagkatapos pumasok na kami doon sa loob, umupo kami, raw by raw kasi yun. Tapos, tinatawagan ng mga lalaki na sino yung 7:30, mag-ipon kayo lahat. Tapos, tatawagan ng kayo mamaya-maya.
Until sa time na dumating na po na tinawagan kami, pumasok kami doon sa loob. But naman doon sa loob, yung may usher din na sasalubong sa'yo, tapos sasabihan ka kung saan ka uupo. Doon po kayo ma'am, sa ganito sa ABC, ganun ABCD. So doon po kayo sa A. So doon ako sa A, akin napunta. And then, pagdating ko sa A na akin napunta, pila po kami para doon sa first window po. Ang tawag dun sa first window is i-check yung mga requirements mo, magsasubmit ka na. Ayun. So, pagdating dun sa first, akin na yung ano ko na, tawag nito, turn ko na, akin na. So, tinawagan ako, pupunta ako doon sa, anong number ko? 49. Yes po, 49. Doon ako na window. So, sa 49, kinuha po yung lahat ng original, like 2x2 picture, appointment confirmation page, PSA, CNOMAR, NBI. Kailangan po yung pulis kapag ka nasa ibang bansa ka mag-a-upload sa unang panahon. Like for example, Hong Kong, Singapore, like yung sa Saudi kasi sinabi ko Saudi ako, so hindi nag-i-issue ng police clearance ng Saudi Arabia. So wala, hindi kailangan sa akin yun. Ang kailangan lang sa akin is NBI. DS-160 confirmation, and then yun lang, yung appointment confirmation, lahat yun ibibigay mo. Passport, PSA, CNOMAR, NBI, DS-160, appointment mo, then 2x2 pictures, lahat yun ilalabas mo kasi pati yung passport mo, tatanungin yun. Pagdating doon, i-review yan lahat nung first window. While she or he review your requirements, tatanungin ka kung ito ganyan, sino si fiancé mo, sino nagpetisyon sa'yo, anong address niya. So, dapat kabisado mo yung number, street, tsaka yung kumbaga, street, number, tsaka barangay, o kung saan, ba yung fiancé mo. So, hindi siya pwede na, lang, like for example, hindi siya pwedeng Pulumulok, South Cotabato lang, hindi. Dapat talaga kompleto kung saan talaga nakatira yung fiancé mo. Saka more than that, marami pa kung anong birthday niya, anong email address niya. While they check your requirements, they will going to ask you many questions. So, dapat talaga masasagot mo yun. Kasi kung ano yung tanong doon sa'yo sa first window, possible na yun din yung tanong ng consul sa'yo in the end of the final interview mo. So, dapat makikinig ka. Dapat talaga mag-focus ka. So, ayun guys, kasi since nga sa awa ng Diyos, puriyabuyag taon, walang problema yung mga requirements ko kasi chine-check yun ng first window, yung requirements ng fiancé ko, lahat ginto ganyan, and then yung requirements ko din. Kasi, bago ka talaga sasamak sa final interview, yun nga bago ka pumunta ng Manila, yun yung sinasabi ko, kasi, kasi sa akin, dumaan kami sa agent. So, kaya hindi ako masyado mahihirapan. Online si matanda dumaan dati, last year, 2022. So, lahat ng requirements na kailangan sa amin, dinadahan-dahan namin kinukumply. Tapos, via email yung ginagawa namin. So, ini-email namin yun sa Filipino Visa. So, may agent po na nag-i-email sa akin, ganito, ganyan, itong dapat kong gawin para kung ano yung mga kulang pag tinilan dito sa kanilang office ipiprint. Okay. Yun guys. So, upon checking, kompleto yung requirements ko. Okay, ma'am, kompleto po kayo. Wala akong paging problema. Patingin nga ako ng 2x2 mo kung ikaw ba itong nasa 2x2 mo tsaka sa passport mo. Actually guys, akala ko sumablay ako kasi nga yung passport ko nabasa. Yung passport ko dati pa ito nabasa. So, medyo siya tawag nito, marumi sa tignan. Kasi nga nabasa yung mga niya. Tapos, yung may lalaking pumasok sa kanya, may babae, applicable ba to? Doon baka doon mamaya ma-question tayo, sabing ganito ganyan kasi nga yung passport ko hindi siya bago, tignan. So sinabi ng lalaki, okay lang yan as long as hindi nasisira yung mukha niya. Yung doon ko sa front sa bio page ng passport. So buti nga hindi nagkapalya doon. Okay, so guys, pagkatapos noon sinabi sa akin na doon ka sa window 53. Pagkatapos doon sa window 53 guys, after ko sa window 1, pinapunta na ako doon sa window 53, ayun yung fingerprint scanning na. Okay, ang kailangan lang sa akin doon is yung yung DS-160. Yeah, oo po, DS-160, yun lang yung kailangan. So, pagdating doon sa DS-160, ilalagay ko doon, i-review nila yan, tapos magsascan na ako doon, ito po, tapos ito, and then,
Alright, yung dalawa. Pag itong una, tapos ito muna, pangalawa, tapos pangalawa niyan. Pagka okay na yung mga fingerprint mo, lahat-lahat, okay, tatanungin ka ko, ano pangalan mo, anong edad mo, ganito yan. Okay? Tell me your name and your age, and then your address, ganun yan. Tatanungin ka nila, tapos dapat ikaw, makikinig ka talaga para alam mo yung sagot mo. Kasi, yung may window na kung saan ka napunta, mabilis magtanong, tapos kailangan presence of mind ka kasi nga sabi, ano pangalan mo, ganito ganyan, how old are you, anong address mo, yung birthday ng anak mo, ganito ganyan. Okay na yung fingerprint mo. Now pupunta ka doon punta ka doon. So pagbutin mo doon, may usher din na mag-a-usher sa'yo, sabing doon ka. So yun yung final interview mo, guys. Yun yung last window. Yun yung tinatawag na final battle mo talaga. So yung ginagawa ko dun, guys, nag-aantay ako. Ayan, hindi ko na maintindihan yung naramdaman ko. Kanamuran ako noon sa tira. Umupo lang ako ganito ganyan. Tinignan ko yung mga kasama ko, katabi ko. Ang sabi nila is bawal yung accessories. Bakit may nakapasok doon na may mga may mga earrings pa, may mga relo pa, may mga sing-sing pa, yung ganito ganyan. So sabi ko, mas better na tong ganito, hindi ako nagdala. Yung simple talaga, ganito ganyan. Wala akong bit-bit, cellphone, wala. Ni ballpen lang talaga yung bit-bit ko, saka yung requirements. Kung ginagawa ko doon, nagpipray ako, Lord, ito na, wag mo kong pahirapan, ganito, ganyan. Kasi so far, guys, alam nyo, ang bait ng Panginoon sa akin. From the first check, sa labas pa lang, ang lambot ng daloy ng ko, hanggang sa first window, sa upon checking the requirements, hindi talaga kompleto kasi hindi talaga ako nahirapan kasi ang haba, ng mga requirements namin ni matanda. First window pa lang, andun na lahat, chine-check niya sa computer kung ikaw ba yan. So dapat talaga hindi ka nag-fake ng mga requirements mo. Alright, guys, tapos nung napunta na ako doon sa for the final interview, ayan, ang tagal, mga pa ako doon, higit 1 oras. So, inaantok na ako, nagugutom, hindi ko maintindihan yung sarili ko. Just, yung kamay ko, kulang na lang, tumutuloy yung pawis. Di ko, yung tissue, kasi tissue lang din ako, hindi na madadrawing yung mukha ng tissue. Tapos, yung kilikili ko, pakiramdam ko, sobrang pawis. Tapos, ginaganon ko yung ng long sleeve, so baka basa, pero wala. Tapos sadyang hindi ko maintindihan yung ramdaman ko until yung gusto ko talaga mapunta, guys, dun sa window 66 kasi pure American ang bait. Wala pa kaming nakikita na didinay doon sa kanya. Bawat na pupunta sa kanya, wala pa nadidinay. So gusto namin, lahat kami gusto namin, dyan sana. Ako naman, sa lahat ng window namin, guys, sa lahat ng row, ako lang yung naiwan. Nakakaya, tingin ako ng tingin sa paligid. Ang layo na ng iba, dun pa kasi ang daming tao. So dito sa row namin, first row, second row, third row, hanggang sa ilang row ba yun, ako lang talagang naiwan. Maganon ako lang sabi ko, Lord, sana dito mo ako itatapon sa number 66. Ngayon, doon pa talaga ako napunta sa number 63. Ang hina ng boses, hindi ko marinig pagtawag sa akin. Pagdating ko doon, binigay ko yung passport ko. Passport na talaga yung hinihingi sa'yo, guys. Pero bit-bit ko yung ito. Kasi if kailangan ng consul ang backup na document, kung ano yung itatanong niya, kung why, ganito, ganyan, or ito ipapakita mo to sa akin, meron akong maibibigay sa kanya. Yun ang importante. At saka, guys, ang dami niyang tanong sa akin, si consul. Tapos ako naman, kasi aware na ako doon sa mga pwedeng tatanong sa akin ng consul. Kasi nga, imagine, sino ba namang hindi mas-stress doon, 1 to 70 ang questioner possible na i-ask yun ng consul sa'yo. Inaral ko talaga yun. As in, guys, inaral ko yun. Ang ginagawa ko, nagsastudy ako. So, yung utak ko talaga, na-dry siya. Hanggang ngayon, di pa ako nakamove on talaga. Tignan yung mukha ko, wala pa talaga. Kasi, na-imagine kung hirap pala, no? Dahil mo pa yung mag-aaral ka ulit, tapos may exam ka bukas. So, dapat ma-perfect mo yung exam mo. Doon yun iniisip mo na kaya ko to, so kailangan ko mag-aral para ma-perfect ko yung mga tanong ganito, ganyan. Yun bang nagsusumikap ako talaga, as in, kasi alam kong first timer ako, so hindi talaga, nagtitingin pa ako sa YouTube, minsan nag-YouTube ako, yung cellphone nahulog sa mukha ko, kasi yun nga tas may time naman nanonood ko ng YouTube regarding sa mga K1 visa interview question.
yung mga possible na itatanong sa'yo. Nanginginig na nga ako. Video pa lang yung pinapanood mo, nanginginig na ako as in sa kwarto. Nanginginig ako. Nga, kasi sobrang tense. Yun guys, pagtanong sa akin, anong pangalan ko? Daming tanong sa akin. Pagkatapos, sino nagpetisyon sa'yo? O anong pangalan niya, anong edad niya, okay, may anak ba siya? Sabi ko, wala, pero mayroon siyang adopted sons na 4. Tinanong sa akin, ano yung mga pangalan? Tinanong kung ano yung mga edad. O binigay ko din, sinagot ko yun guys, okay, give me, what is their name? What about their age? Ganito ganyan, okay? Their address. Ito ganyan. As in talaga, grabe. So, inaalam ko talaga yun. Okay? Does your, may siblings ba yung fiancé mo? Sinabi ko meron, 2 sisters. Anong pangalan? Anong edad? Ano ng address? As in talaga, tinanong talaga sa akin yun. It's good. Na inaral ko talaga yun. Kinikilala ko talaga yung background ni fiancé sa loob ng 2 linggo na punta ko dito sa Manila. Hindi ako lumabas ng motel guys. Alam nyo, hindi ako lumabas na kung saan-saan. Kumain ako, pag nagugutom ako, mag-order lang ako ng Grab kasi nga nagfo-focus ako sa pag-aaral sa mga possible na question kasi alam ko gaano kahirap. First timer ko man, alam ko gaano kahirap. Sabi ko, ayoko masasayang yung pera ni fiancé kapag ako ma-deny. So wala, parang tawag nito, parang mawawala din ako ng pag-asa na galing nga ako ng Jensa. Ang dami ko nang iniisip na Lord, sana makapasa ako sa final interview kasi yun ang talagang hinihingiling ko na pag makapasok ako sa karayom ng final interview, okay na. So guys, dami niyang tanong, sabi niya, hindi ka ba na-convict sa crime? Ano bang color ng sasakyan ng fiancé mo? Buti niya inaaral ko. Sa mock interview ko nga sa 22, yung mga nagpa-practice kami dun sa office, ang tanong sa akin, anong kulay ng mata ng fiancé ko? Alam niyo guys, yung tanong ko, sobrang loading ng utak ko, brown. May brown ba na kano na mata? Natawa ako dun guys, natawa yung supervisor na nagpa-practice sa akin. Ano nangyari sa'yo? Sigurado ka ba na brown ng mata ng fiancé mo? Sabi ko, opo, brown talaga yun. Tinawanan lang ako. Pero pagdating ko dun sa hotel, honey, your eyes is brown, right? No, it's blue. Ay, patay. Ano kaya kapag sinabi ko dun sa console na brown talaga yung mata ng fiancé ko, it's blue. At saka guys, dyan sa 23, tinanong talaga sa akin kung anong kulay ng mata ng fiancé ko. So, sinabi kong blue. Okay? Since your fiance's eyes is blue. Okay. Ito pa. Sabi niya, ito pa. Tapos, ginaganon yung mga requirements naman ng matanda. Alright? Sinabi ng consult. Okay? So, sabi niya ganito, did you meet your fiance's parents? Sabi ko, no. Why? Because they're all dead. Did you meet his sisters? I said, no, not yet. Okay, ganyan, like, does your boyfriend know your language? Ganyan. So, sabi ko, no, but he's trying. Okay, ito naman, balik-tarin lang yung mga tanong ni Consul. Marami pa. Okay, guys, ang pinaka-importanting tanong na kailangan niyong i-bear in mind, itong tanong na, why do you decided to get married in the USA rather than here in your country? Maraming nagtatanong na kung ano yung mga best nila, pero guys, yung sagot ko sa akin, alam nyo, doon na nasabi yung consul, okay, very good. Nagkasabi siyang ganun, very good. Kasi yung sagot ko doon, kinakabahan talaga ako, guys, hindi ko alam kung saan ko pupulutin yung mga sagot ko talaga. So, basta ang alam ko, nakasagot lang talaga ako. Kasi inaaral ko nga siya before the final interview. So, sabi niya, why did you decide to get married in the USA rather than here in your country? Pero, slang masyado. Tapos, ang hina ng boses ng consul. Sir, gumaganon pa ako. Again, please, sir. Inulit niya naman yung tanong. So sabi ko, due to his work, he can't be away to the USA for too long. So we both decided to get married there in the USA. Yun na yung sagot ko, guys. So natahimik yung consul. Tapos gumagana na naman sa computer. Tinitingnan doon, mayroon siyang tinatype doon sa computer. Okay? So, what is your purpose What is your purpose why you want to go to America? Anong purpose mo why you travel? So, guys, mostly yung sa iba, kaya siguro nadidinay sila kasi yung sagot to be a US citizen which is, yun yung possible na magtataka yung consul. Yun yung possible na madidinay ka, which is hindi yun talaga, guys. Yung sinabi nung office sa akin, sinabi nung mga agent sa akin, kung talaga humihingi talaga ako ng idea, wala akong pakialam kung
bobo siguro tong babaeng to. Hindi talaga, humihingi ko ng idea. Tama ba tong sagot ko? Tinatanong ko din si fiancé, honey, tama ba yung sagot ko na to be a US citizen? Guys, sinabi ng fiancé ko, no, don't answer that. Madidinay ka, may possible na madidinay ka kapag ganyan ang sagot mo. So, ano talagang sasagot ko? Kinukumpare ko yung binigay ng fiancé ko na idea, na sagot, tapos yung sa mga tao na pinagtatanungan ko. So yun talaga yung sagot ko, guys, is yung I want to be with my fiancé, I want to marry him, and I want to have a happy family with him. Doon yon, kinuha kaagad ng lalaki yung puti. Ito. Kapag ka binigyan ka nito, ibig sabihin, pasado ka na, guys. Pasado ka na. Kahit na hindi pa, minimension na kukunin yung passport. Hindi na ibabalik yung passport mo. Ito na. Pagka nagtatype si consul, tapos tumitingin sa computer, tapos ginaganon niya naman yung ko. Okay? Alright? This is all good. Okay, you're complete. Very good. Okay. You're pass. Sabi niya. Okay? Ginito ko niya, pasado ka. Pagkasabing ganyan, pasado ka. Ganun. Pero guys, alam nyo, habang nagtitingin pa si consul sa computer at saka nagtatyping, alam nyo yung sinasabi ko. Kasi nga, sobrang tense ko. Sumasayaw ako ganito sa window niya. Tapos, kinakamot ko yung mga kamay ko kasi nga, sa sobrang tense ko, sabi ko, Lord, tama na. Ang dami niyang tanong. Sabi ko, tama na, please, tama na. Hawakan mo naman yung puso niya, tama na. Baka mamaya, makulaps ako dito. So, sobrang as in, hindi ko maintindihan yung ko, guys. Pero nawala yung kaba ko nung kinuha niya ito. Tapos inabot niya sa akin. Nahihirapan pa ako magkuha kasi ang layo. Kasi nga, maliit ako. Tapos yung window niya, ang taas. So yun, sinabi niya, you did a good job. Okay, enjoy ka nang tawag nito, good luck to your journey. Binigay sa akin ito. Tapos tumalikod kaagad ako. Sabi ko, halos napapaluha ako sa harapan niya. Thank you, sir. Gumagano pa ako na hindi ko alam kung may dagdag pa yung pagti-thank you ko sa consul. So, tumalikod ako, wala na kung dumiretso na ako. Pagdating ko sa labas, sa exit, yung pakiramdam ko, wala ng buto yung tuhod ko. Naglalakad na, wala na yung gutom ko. Naglalakad ako doon sa may bandang Dolomite, sa may village doon. As in, ang init. Hindi ko naramdaman ng init. Doon ko na talaga binuhos yung luha ko sa pagdating sa office. Niyakap ko yung mga staff doon. Lalo na yung sa agent ko na kay Ma'am Rian, sobrang active niya. Doon talaga, guys, hindi talaga worth it talaga yung gastos, yung perang ginagastos ni matanda. So, ayun, guys. Alam niyo, guys, yung pinakamabuting best weapon para malampasan mo yung ganito, itong lalo na sabi ng iba, madali. Oo po, madali. Ang bilis kapag kaandun ka. Lalo kapag kabisado mo yung fiancé mo. Kabisado mo yung background niya, families niya, relatives niya. Kasi kadalasan sa mga tanong, guys, tungkol yan sa fiancé mo. Ako naman, yung edad ni mama, memorize ko talaga yun. Edad ni mama, edad ni papa, lahat, birthday ni papa, address nila, akin, yung regarding sa family ko, lahat. As in, puno talaga yung utak ko. Kasi nga sabi ko, hindi pwedeng umasa ako sa kaya ko to. Hindi pwedeng umasa ako sa ay oo, okay lang yan. Okay, hindi talaga. As in, kung pwede lang, yung bawat, inilagay ko talaga sa utak ko. Saka, in fairness, guys, hanggang ngayon, nasa utak ko pa yung mga possible, halimbawa, kung may magtanong sa akin ng ganito, ganyan, alam ko pa paano sagutin. Kasi nga, inaaral ko talaga siya, as in, nagsusulat ako, tapos tinatanong ko sarili ko, tapos sinasagot ko, nagsusulat na naman ako, tinatanong ko yung sarili ko. Yun, guys, ang smooth ng daloy ng interview ko, as in, ang smooth ng daloy ng interview ko, from the checking of the requirements, hanggang dun sa first window, second window, third window, hanggang sa umuwi ako, ang smooth po. So, ganyan lang. Dapat buong tiwala mo sa sarili mo, tapos pray, magdasal. As in, guys, bago pa kasi ako pumunta doon ng 6:30 AM, grabe, nagpray talaga ako na kahit ito lang talaga, Lord, pakinggan mo ako, tapos ipaparamdam mo ako na mahal mo ako bilang anak mo. Yun, guys, narinig ng Panginoon mo lahat. So, congratulations, Rosalyn passed the final interview. Ayan, guys. Tapos kagabi, guys, bago ako humiga,
nag-email yung US travel documents. So, by May 1, makukuha ko na po yung visa ko sa Jensen KCC Mall. Mapipick up po siya doon. Tapos niyan guys, magpapaschedule na ulit yung agent ko. Magpapaschedule na ulit si Philippine Visa ng CFO ko sa Davao. So, meron kasing sa Davao o sa Marbel, gantuin pero sa Davao ako nagpapa-CFO. Yung tawag doon is certificate kasi yun, kailangan ko mag-seminar para makuha ko yung certificate kasi kailangan yun sa immigration bago ka umalis. So, ibig sabihin, maaaring hindi ka makakaalis without that certificate. Okay guys, alright, subscribe to my channel and then follow, click the button, saka for the next video para i-share ko sa inyo ang aking CFO at saka kung ano pa ang dapat gawin, anong mga requirements bago ka umalis para hindi rin mahihirapan pagdating doon sa immigration. Thank you guys. While hindi pa yan mangyayari, nag-a-ask na ako ng in advance sa fiancé ko kung ano mga kailangan. Tapos dinadahan ko na siyang iipunin para pagdating sa flight ko, hindi na mahihirapan. Alright. Thank you, good morning. Uuwi na po ako sa amin. Dala ko po yung koronang pasado ako sa final na laban.